Dali lang ha. That it is clean. Nor should our prayer may it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of Toronto, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Toronto, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Ang cover of our eyes are wonders, and wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable for you, Lord, my rock and my... Amen. Ang balaod mo mao'y diyan sa talansa kinabuhi akong buwan ikaw Baruch Adonai Elohai Israel Hashem Daigunta sa kanunay Baruch Adonai Elohai Israel Hashem Daigunta sa kanunay. Okay, gandang gabi po. Patay muna natin ito, no? Okay, balik tayo dun sa ano, no? Actually, itong topic na to, nabalik ko na po, no? Kaya lang, naisip ko din na siguro, kailangan din natin to ibalik dahil nga sa
lalo na ngayon na maraming bago po, no? So, hopefully po, maintindihan to ng mga bago. Then, magtanong lang po kayo, no, kung ano. Kasi itong ano na to, topic na to, actually very ano po to, common question po ng araw sa akin po. Kasi nga may mga tanong, why people do believe in God. So yung mga ganong tanong ba nga, na bakit kailangan natin maniwala kay God? Kasi alam din naman natin na marami po, lalo na dun sa bandang US, no, Europe, na may mga taong hindi sila naniniwala kay God. Ang tawag po sa kanila is actually atheist, o hindi dahil hindi nila napag-aralan or hindi, but just they don't believe in God. So ganun po. So may mga tanong po galing sa kanila nung araw, lalo na nung bago pa ako noahide. Tapos nakausap ko sila, then bakit kailangan mong maniwala dyan, Emmanuel? So tanong nila po sa akin yan. So alam naman natin na nung araw is naniniwala tayo na kailangan iligtas yung kaluluwa natin, di ba? So nasagot ko nung araw sila nung araw na kasi kailangan kong maligtas yung kaluluwa ko. So paano mo naman nasabi na may kaluluwa ka? So it posed me a lot of time, no? Na natigilan talaga ako doon sa tanong na yun. Paano ko daw malalaman na merong soul? Or just like an animal, live by our own instinct. Nabubuhay lang para doon sa sarili natin. Kasi ganun po yan eh. According to Torah, na ang tao is ginawa lang yung animal. Katulad lang yan ng animal. Kaya lang higher level ang tao kasi nga meron siyang tinatawag na morality. Marunong siyang pumili kung ano ang tama, kung ano ang mali. While ang animal po is actually live only by instinct. So, yung aso, yung mga animals, may soul yan sila. But only ni fish. Yung instinct lang nila ba? Kung ano gusto nilang gawin, so yun ang soul nila. While ang tao po is special, kasi po meron pong yung sinasabing 5 level of soul. So kailangan po natin talaga yan siya maintindihan kasi hanggat hindi po natin yan siya maiintindihan, hindi po natin din lubos na maunawaan bakit kailangan natin maniwala kay God at bakit kailangan natin maniwala na meron po tayong soul. Hopefully nakuha niyo po yung hope ko, yung gusto kong ipaintindi sa lahat, no? Kaya ganito po yan. Yung tanong sa akin, paano ko daw maipuprove sa kanya na meron akong soul? So kung kayo kaya ang tanongin yan, ano kaya ang possible sagot ninyo? Ano kaya yung possible na sagot ninyo? Kung kayo ang tanongin yan, paano mo malalaman na may soul ka? So, yun nga no, nabato ako or napatigil ako sa sarili ko. Nag-isip din ako, paano ko i-explain na may soul ako? Saan dito yung soul ko? Kasi hindi ko naintindihan yung soul. Kagaya lang ng ibang mga may paniniwala, mga Kristiyanos na yung soul is spiritual being na pumasok dun sa loob, lalabas kapag ka namatay. Ang tanong, pumasok. So, ibig sabihin saan? So, kaya nasagot ko siya nung kalaunan, naisip ko, nasagot ko yung tanong na yon sa pamamagitan ng isang tanong. So, yung tanong na hindi ko masagot-sagot, nasagot ko sa pamamagitan din ng isang tanong. So sabi ko sa kanya, naalala ko yung tanong mo nung araw ba? Sabi ko na, how can I prove if I have a soul? So, sabi naman, nung tao, oo nga, natanong ko, di mo nga nasagot eh. Oo nga. Pero try kong isagot ngayon. Oh, sure. Sabi niya, sure. Sabi ko naman,
Paano mo nalaman na may body ka? Ito, body. Yan ang soul. Kasi kung ang body walang soul, ibig sabihin hindi niya alam na kung ano siya. Wala siyang wala siyang knowledge kung ano siya, saan siya, wala siyang pakiramdam, wala siyang nakikita, wala siyang... Kaya yung namamatay na tao is umaalis yung soul and the body is totally black out. Bakit mo alam na may body ka? So yun ang sagot ko. Hindi ko nasagot yung tanong, paano ko malalaman na may soul ako? Ngayon, sasagutin ko. Sige nga, sabi niya. So sabi ko sa kanya, paano mo nalaman na may body ka? Kaya nga, ito, body ko to. Yan ang sagot ko. Yung nagsabi na ito, yung capability mo, ability mo to say that you have a body. That's the soul. Napatawa siya. Napailing siya. Kita mo yung patay na tao, sabi ko sa kanya. Alam niya ba, napatay siya? O di ba hindi din? Kasi body lang siya. Pero kapag ka may soul sa loob, so active siya, nakakapagsalita, nakakadinig, nakakakita, kasi may soul siya sa loob. May driver siya, kung sa sasakyan pa, may driver siya. Ngayon, kapag umalis yan, alam niya ba na may body siya? Di ba wala? So yun ang sagot ko. May soul, kasi siya ang nakakaalam kung may body pa. Kasi ang soul, hindi talaga yan mag-function kung walang body. So magpa-function lang ayon doon sa gustong mangyari ng soul ang isang body kapag ka andun siya sa loob. Hindi siya magpa-function kapag ka andun siya sa labas. Kaya kailangan niyang pumasok para mag-function siya, para din gumalaw ang body. So gusto ko pong palaliman, itong tinatawag na soul. According to the idea ng Judaism or ng Noahidism. Okay. So, according to the teaching of the sages, ang sabi po nila that the soul has 5 level. Natin na may level po ang soul according to the sages. According doon sa mga matataas ang ang alam. May level. Ngayon, kung wala daw ang soul, wala daw yung soul na yan na mayroong 5 level, then wala, hindi mo alam na nag-exist ka. Kasi, malalaman mo lang nag-exist ka kapag yung soul is pumasok doon sa loob ng body. So, be clear po doon sa analogy. Mantayin po natin yung analogy. So, may 5 level of soul. Sabi ng mga sages, if you are a Jewish, the 5 is intact. So, ano yung 5 na intact sa Jewish? Una, nipish, roa, neshama, yekeda, at kaye. Kaya may promise, kaya sabi ng mga sages, sabi ng mga Jewish, that the 5 level of soul is intact inside the body of a Jewish because of the promise of God. Kaya nga kahit anong gawin nila, maging idolater man sila or maging anuman sila, kapag ka-Jewish by blood sila, then, meron po silang assurance doon sa ulam ba. Kasi kapag ka dumating yung Moshiach, tatawagin sila at napakadali pong nilang maniwala doon sa Moshiach. Kasi yung Jewish, hindi lang sila Jewish by body but also Jewish in soul. Di ba napag-aralan natin na nung isang gabi that if you are a gear, ang gear po may dalawang ibig sabihin, strangers and convert. Kapag gear ka, either sa dalawa, strangers, so magiging strangers lang po tayo kapag ka andun ka sa bahay o poder ng Jewish. So kung wala ka doon, hindi ka stranger sa kanila. So kung wala ka doon sa poder nila, hindi ka stranger.
Ito namang convert is ito po yung stranger na nag-convert. Kita nyo, may palakad-lakad na ano, oh, hindi ko din alam kasi baka mangagat. O nga, bubuyog yan sila ng malalaki. Dito sila, marami. Hayaan ko na lang. So, ang Jewish is intact ang 5 level. Kaya, kahit anong gawin nila, because of the promise of God, kasi yung mga magulang nila is naging maayos na tao, sumunod dun sa utos ni God, kaya napramisan yung magulang nila na yung mga anak nila is assured in the world to come. Kapag ka Jewish, body ka. Jewish by soul and Jewish by spirit. Pero kapag ka Gentile ka na nag-convert, you are a ger. Ang tawag po sa iyo is ger tzadik. So your level actually is like the level of Abraham. Abraham was a ger tzadik. Kaya nga kapag ka nag-convert na, kapag ka nakaganon ka na sa, nakahural ka na sa 3 rabbis sa Bitdin, tatawagin kang papalitan yung pangalan mo bago ka papalitan. Halimbawa, Emmanuel ang pangalan, tapos dahil nga nag-convert ka, papalitan ang pangalan mo, meron niyang kadugtong na Ben Abraham. Kasi convert ka. Like Abraham. He is a convert by spirit. Pero ang body is still kaya nga ang tawag ger. Ger. Kasi hindi siya Jewish. He is stranger. He is convert. So kita na po natin yung ger ha. So kapag ka-ger ka, pwede kang stranger kasi andun ka sa poder ng mga Hudyo. Obligado ka sumunod sa lahat ng batas ng mga Hudyo kasi andun ka sa bahay nila eh. Alangan naman, magdala ka ng baboy doon, tapos sila hindi kumakain ng baboy. So kapag ka andun ka, ger ka doon sa kanila, stranger ka, regardless kung saang nation sila, kaya meron mga Hudyo doon sa Pilipinas, meron mga Hudyo doon sa US, sa Australia, so kung saan ka, or sa Israel, so kung saan banda ka, basta nasa puder ka nila, ang tawag po sa'yo, stranger. Kasi hindi ka stranger kung wala ka dyan. Hopefully naintindihan natin yan. Klaro ba yan? Kapag ka wala ka dyan, paano ka magiging stranger? Wala ka dyan. So, tayo po ay magiging stranger lang po doon sa mga taga-Israel kapag ka pumunta tayo ng Israel. Pero kapag ka wala po tayo, andito po tayo sa Pilipinas, ang tawag po sa atin, nations. Part of the 70 nations. Or Filipino. Yun po ang tawag. Pero kapag ka andun tayo, sasabihin nila, Pilipinim. Pilipinim na strangers. They are strangers. They visit Israel. So, pag nasa poder ka nila, then you are obligated to follow the 613. Hindi ka pwede magdalag baboy kasi bawal sa kanila yan. So, obligado ka na sumunod kung ano yung utos nila. Pero kapag ka umalis ka ulit, hindi ka na subject, hindi ka na stranger doon sa kanila. Kaya nga sinasabi, stranger among us kasi andun sa kanila. O kapag ka nag-convert ka naman, still, you are stranger but you converted with the faith dun sa pinuntahan mo. Nag-legally convert ka talaga. So ito pong stranger, may dalawang bagay po yan. Una, yung tinatawag na akom. Yung andun ka lang pero you are an idolater. Akom po ang tawag sa'yo. Andun ka, strangers ka, pero idolaters ka. Ang tawag sa'yo, akom. Pero kung strangers ka, andun ka, and you believe the God of Israel, and you left iniwan mo yung pagsamba ng ibang God, like pagsamba ng God ng Rome, then, ang tawag po sa'yo, pwede kang tawaging ger tushab. Okay, ger tushab actually is yung nakahural sa Bitdin. Pero according to our mentor, not necessarily na kailangan magganon para matawag ka na ger tushab. Because iniwan mo na, dahil iniwan mo na yung pagsamba ng ibang God na hindi God ng Israel. The God of Israel is not the God of the Rome. Kaya nga ang Vatican na sentro ng paniniwala ng mga Catholicism
is andun sa Rome. Hindi po, wala po doon sa Israel. Although may mga sambahan doon ng mga Katoliko, pero hindi po ibig sabihin na yun ang main nila. Andun pa din sa Rome, ang Vatican. Andun sa Italy. Kasi paniniwala po yan ng mga Romano. Hindi po yan paniniwala ng Israel. Kasi kung paniniwala yan ng Israel, dapat hindi nila giniba yung templo. Giniba nila. Kasi hindi sila naniniwala doon sa pinaniniwalaan ng Israel. So, other beliefs talaga yan. Other gods. Kaya hopefully na nakuha po natin ha. So, yun kapag ger, dalawa. O, ger, tushaw, at ger, tzadik. Pero yung ger tzadik, spirit lang ang Jewish sa'yo. Yung body mo still remains anuhay. So, kaya nga may mga restriction, hindi ko muna convert ka na is pwede ka na sa lahat ng utos ng mga Jews. Meron pong hindi pwede. Halimbawa po, a convert cannot marry a Levites. Samantalang yung Reubenites, Simeonites, pwede naman sila mag-asawa ng Levites. But a convert cannot marry a Levite. Cannot marry a priest. So, yun po ang kaibahan. So, merong mga privileges na merong mga bagay sa Tura na hindi pwede dun sa mga convert. A priest cannot marry a Levite. So, a priest cannot marry a convert. So, ganun po yan. Kasi ang body nila is Gentile. Only spiritual and Jewish. So, yun nga balik tayo dun sa soul. Ang Jewish, dahil ang convert naging Jewish na, meron na po siyang 5 level of soul. Kaya kahit na anong gawin nila ngayon, maliban na lang kung ang yung pagiging convert is like doon sa sinasabi nating mixed multitude, yung mga Gentile na sumama paglabas sa Egypt. Kasi actually na-convert po sila sa pagka-Jewish. Kaya lang hindi sila tinanggap ni Hashem doon sa loob ng kampo ng Israel. Dahil hinarangan sila ng Shekinah, hindi sila pwedeng pumasok. So, yung ang soul po na nasa Jewish is 5. Lalo na dun sa Jewish by blood. Kasi may promise po sila. Kaya sigurado po sila sa ulam haba. Ito namang Gentile is hindi po yan ganun. Meron po silang nipish, meron silang roak, meron naman silang neshama, pero yung ang Jewish yan, may 3, may 4, yekeda, at merong kaye. Andyan po yan sa kanila. Intact po yan sa kanila. Pero sa Gentile, merong roak, merong nipish, merong roak, merong neshama, pero ang yekeda at ang kaye, ang yekeda is outside the body. And according to some rabbis, that is the holy aura. Now, yun namang isa na kaye is actually that is andun yan sa kasama ni God. Reward yan siya kapag nakapasok ka ng ulam haba. So sa Gentile. The problem is, kailangan po nating i-rectify. Kagaya ng Jewish, kailangan nilang i-rectify. Kasi yung lahat ng mga soul natin, kailangan po nating maibalik doon sa original state. Kung ano ang estado ni Abraham. Kasi yung soul na yan is galing yan doon ang iba kay Abraham, kay Adam. Ang iba galing doon kay Cain. Ang iba galing doon kay Abel. So paano natin malalaman na galing kay Cain yan at kay Abel? So lahat po ng soul na galing kay Adam, ang tawag po doon, old soul. Old soul. Hopefully na kita nyo po, no? Ang
soul naman na galing kay Cain at kay Abel, yan po ang tawag na new soul. Okay, paano po natin ma-explain yan? So, ganito po yan. Sa simula, nung nagkaroon ng pagpalagay natin, hindi na kayanan ng creation ni Hashem na tanggapin yung lights. Yung lights na yun is yun ang kabuuan ng soul. At bumagsak po yan dito sa lupa na hindi naayos. Dahil hindi naayos pagkabigay. Merong bumagsak po dito na 288 soul. So, yung soul na yun is marami siya, 288 nga eh. So, itong 288 na to is isa po dyan si Adam. Isa po dyan si David. At marami pang mga soul. 208. Ngayon, ito si Adam ay ginamit sa katawan ni Adam Harrison. Yung unang Adam talaga na may asawa na kapa. The first Adam. Kasi yung unang Adam, yung sa spirit pa sila, is hindi po yan siya Adam Harrison. Siya po ang Adam Kanmon. The reflection of Hashem. So, yung ang Adam Harrison is may soul. Nung nagkasala siya, nabasag yan ng 600,000. So, pinanganak yan ulit kasi kailangan mabalik eh. Maibalik yan doon kay Hashem para yung blessing is maibalik lahat, balik dito sa mundo. Mabigay yung tama ba? So, kailangan siyang ibalik para ibagsak ulit dito at maging tama yung pagbagsak. So, nung nagkasala na si Adam, nabasag yan ng 600,000. Yung 600,000 na soul ni Adam, ang tawag po doon is soul root. Sila ang root ng soul sa lahat ng old soul. Kasi ang soul ni Adam is tinawag na old kasi siya ang unang nagamit. Sa 288 souls, siya ang pinakaunang nagamit. Ito naman kay Cain is actually, di ba naalala natin, paano basag si Cain Abel, hindi pa namatay, hindi pa nagkasala si Adam. Nabasag lang yung soul na yun nung panahon na nagkasala. Pinanganak na, hindi pa nagkasala, andyan na si Cain at si Abel. Kung naalala po ninyo yung mga past lesson po natin na akala ng iba na nagkasala muna bago na nagkaanak ng Cain at Abel. Di po. According to Jewish, na andyan na sila. Kasi the time na nagising sila, copulate ka agad eh. Hindi pa umabot, hindi pa nakalampas ng hindi pa sila nakapasok doon sa Garden of Eden. Nasa Eden lang sila. Pero wala pa sila doon sa Garden of Eden. Kasi ang nakapasok doon si Adam na si Kaba. Nung ginising sila is, andyan na. Copulate agad. After naming all the animals. So, old soul. So, si Cain po is galing isa siya dun sa 288 at si Abel. Kaya ang tawag sa soul nila, hindi po old. Ang tawag po is new soul. Uli po na nakuha po ninyo. Kasi lahat sila yung 288, kailangan kasi talaga na ma-rectify. Kailangan silang ma-rectify. So, dahan-dahan silang pinanganak. So, isa doon kay Cain at saka kay Abel. Hindi yun siya galing sa soul kasi buhay, hindi pa nagkasala si Adam. Hindi pa nabasag sa 600,000 kasi hindi pa nagkasala. So, ang kay Adam, dahil unang ginamit, ang tawag old soul. Ngayon, yung kay Cain is tinawag na, at kay Abel, tinawag yan sila na new soul. At marami pang new soul kasi 3 pa lang ang nagamit. At yung iba dyan is dahan-dahan yan siyang pinapanganak. Ngayon, itong old soul at itong new soul is actually nag-intermix yan sila. Nag-intermix yan sila. Kaya nag-contaminate din ang new soul. So, nung magkasala si Cain,
automatic, basag din yung soul niya. Pero galing siya doon sa new soul. Ibig sabihin, other soul other than Adam. So, ito pong lahat, according to the sages, no, na ito pong mga soul natin ngayon actually is a mixed soul from Adam and Cain. Sometimes Adam, Abel, and Cain. Na-mix po to. And one proof po niyan is yung soul ni Moshe at ni Jethro. Isa po yan sa proof. Kasi si Moshe po, meron siyang konting soul ni Cain, konting soul ni Abel, pero malaki ang soul niya na galing kay Adam. Ito naman si Jethro, malaki ang soul niya kay Cain. Kasi ang tao po is pwede po na may 4 na soul sa loob. Pero sa iisang soul lang yan. Kasi nga na-intermix. Hopefully po naintindihan natin yan, ha? Kasi nga na-intermix. Ang old at ang new. Soul ni Adam at soul ni Cain. So, bakit ko nasabi na yung soul natin is na-intermix? Kasi ang pinagmula natin is doon na kinuha at alam po natin na ang asawa ni Noah na sina Ama was actually from the line of Cain. Siya lang ang buhay after the flood na galing kay Cain. Lahat ng naging anak ni Cain namatay. And only Naama, the wife of Noah, who is the daughter of Cain. Daughter kasi galing sa kanya. Hindi po ibig sabihin daughter, anak talaga. Kahit apo, daughter po yan. Kahit descendants na malayo, daughter po ang tawag niyan. So, galing siya doon, hindi siya namatay kasi asawa siya ni Noah and the Torah considered him as a righteous person. So, hopefully na kuha po natin yung ano natin. Kaya, lahat ng tao na nanggaling, kasi sa kanila talaga galing yung lahat ng tao kasi wala namang ibang, wala namang ibang pinagmulan, wala namang ibang tao maliban lang sa kanila, dumami galing doon sa kanila. At ang soul ni Noah, wherein ang soul ni Noah is from the soul of Seth and also from the soul of Abel and the soul of Adam. Tatlo. While Moshe is 4 and while Jethro is 1. Isa lang. Ngayon, nung marinig ni Jethro na si Moshe is gumawa ng isang bagay na napabilib yung mga tao, is pinuntahan niya. So, ang problema, hindi pa papasukin si Jethro dun sa loob kasi he is not Jewish. Hindi siya papasukin ng Shekinah. So, ang ginawa niya, pumana siya. Pana na may mensahe. Andito ako, si Jethro, father ng asawa mo. So, ayun, in respect po, nilabas siya ni Moshe doon sa kampo nila. Nung makita niya si Jethro, nakita niya na napakalaki ng soul ni Cain. At dahil po doon, dumapa po si Moshe in respect of the soul of Cain. Hopefully na intindihan po natin yan, ha? In respect to the soul of Cain. Bakit niya kailangang magbigay ng respeto dun sa soul ni Cain? Si Jethro, kahit na Midianite siya, hindi naman siya nagbigay ng respeto dun sa soul ni Moshe. Pero bakit talaga si Moshe kailangang magbigay ng respeto? Nagbow siya doon sa harap ni Jethro.
Kasi nakita ni Moshe na napakalaki ng soul ni Jethro na galing doon kay Cain. Hopefully po, nakuha ninyo po yung ano natin, no, yung sequence ng istorya. Kasi si Moshe, meron siyang soul ni Abel, meron siyang soul konti, meron siyang soul ni Cain konti, meron siyang malaki na soul na galing kay Adam. Nung makita niya na malaki ang soul ni Cain, then, okay, ang tanong, bakit siya nagbigay ng respeto? Kasi po, sa lahat po ng soul na nandoon, the first na tao na natanggap ang complete teshuvah is si Cain. Kasi si Abel po, hindi po siya nakapag-teshuvah eh. Hindi po siya nakapag-repent. Kasi hindi din niya alam na pwede palang mag-repent at wala po siyang chance na mag-repent. Kasi nung sa panahon na nagkasala si Abel kay Hashem, kasi ang kasalanan ni Abel is man against God. Kaya napakahinos po. Kaya pinayagan ni Hashem na mamatay si Abel sa kamay ni Cain. Pinayagang mamatay. Kasi nga, napakalaki ang kasalanan ni Abel. Ang kasalanan ni Abel is by looking the glory of God from the throne of heaven. Bawal po yan tingnan. Kaya nga ang rainbow, according to Judaism, is hindi yan siya pwedeng tutukan. Pwedeng tingnan, pero alisan. Hindi siya pwede kasi that is the sign of the covenant of Hashem. Ibig sabihin, pinaalalahanan siya ng nature na wag Hashem kasi ang Hashem is galit na galit na. Bawal po tingnan yan. So, yun nga no, nagbigay pugay po si Moshe kay Jethro. Bakit? Kasi mas righteous si Cain kay Adam or kay Abel. Kasi si Adam, although nagteshuvah si Adam, pero ang resulta kasi ng kasalanan niya is hindi pa natapos hanggang ngayon. Kasi ang resulta ng kasalanan niya is death. Matatapos lang daw ang isang teshuvah or magiging complete lang ang teshuvah kung ang resulta ng kasalanan is maayos mo na. Unlike Cain, the time that Cain accepted that his sin, 50% of his sin is automatic, napatawad po yan. Kasi accepting the sin, that is 1/2 automatic, mapapatawad, napatawad yung kasalanan mo. Kasi nga, you accept yun, natanggap mo na makasalanan ka. Ang problema, yung half. Kailangan mong ayusin yung nagawan mo ng kasalanan. Kasi ang resulta nun, hindi mo magugustuhan. Kasi hanggat andun yung resulta, hindi po yan maayos. Kagaya ng mag-utang. Kapag kung nautangan mo, pambayad sana ng eskwelahan, inutang mo, ngayon hindi mo binayaran. So ang resulta ng anak niya, hindi nakapag-exam. Dadalhin ng anak yan. Kasi si mama, gipautang yung pera na pambayad ko sa exam. Dadalhin yan hanggang sa pagtanda. At habang naalala yan, yung obligasyon mo na isauli yun is andun pa din. So, kailangang ayusin. So, yun po ang idea. Na ang resulta ng kasalanan is kailangang ayusin. Ang kasalanan ni Adam is nagresulta ng death. So, kailangan mawala ang death bago mapatawad ang kabuuan sa kasalanan ni Adam. Although 1/2, kasi napatawad ang 1/2 niya kasi natuto siya doon kay Abel, kay Cain. Dahil nung magkita si Adam at saka si Cain, nagtanong ngayon si Adam, what is your verdict? Cain. Sabi ni Cain, verdict? Napatawad man ang kasalanan ko, ang kalahati naman lang natira. Oh, paano meron pala niya? Kailangan mo aminin na may kasalanan ka. Gawa ka ng resolusyon na hindi mo na uulitin. Automatic 1/2, nawala. Ang problema, ang resulta. Ang kikain, namatay lahat ng mga anak niya. Kasi ang resulta ng
ang resulta sa kasalanan ni Cain is magkakaroon siya ng mga masasamang mga anak. Nakaayos lang is nung mamatay sa flood, lahat ng masasamang anak ni Cain is namatay. Maliban lang sa iisang anak niya na righteous. That is Naama, the wife of Noah. Hopefully po, nakuha po natin yun yung ibig kong sabihin. Kaya galing tayo doon lahat kay Noah. So, dahil galing kay Noah, si Noah galing doon kay Abel, kay Adam, at si Naama is galing doon kay Cain. Therefore, ang resulta po sa kanila mix din po. So, lahat ng tao na nagmula doon, maliban na lang kung hindi ka nagmula doon kay Cain, kay Noah. May ibang tao ka na pwedeng ituro na kasabay ni Noah na doon ka galing, na naligtas din sa flood. Ang kaso wala, sila lang. So, ibig sabihin po na lahat po tayo galing doon. So, ibig sabihin, lahat po tayo may soul ni Cain. Si Cain was already rectified. Yung kasalanan lang niya, pero yung rectification niya to elevate his soul to the former state is hindi pa po, ongoing pa po ang rectification. Pero dun sa kasalanan niya is napatawad na. Dahil nawala na yung resulta, napatawad pa yung kalahati dahil tinanggap niya na makasalanan siya. So tayo, kaya huwag na tayo magtaka. Na minsan, masama, minsan mabuti, kasi nga, yung yung dugo natin, yung natin is actually galing na po doon sa mix. Okay, dahil Benoak, yung Naama, ba na kapatid ni Tubal Cain, brother yung na anak ni Lamech na nakapatay kay Cain, yun ba ang asawa ni Noah? Iba din siya. Marami pong Naama. Even El is also called Naama. Asawa ni Solomon, also Naama. During the exile of Solomon, 3 years of exile ni Solomon, ang asawa po niya, named also Naama. So marami pong Naama. Balik-balik lang po yung pangalan. Gaya ng Nimrod, balik-balik. Kaya yung iba, nahirapan pag-intindi kasi balik-balik eh. So, kailangan po natin intindihin po itong Nepish. Focus po tayo dito sa Gentile. Okay. Ito pong Nepish. So, yun nga ang 3 is andito sa body. Ang 2 is kailangan po natin i-win yung 3 bago natin ma-receive yung 2. Sa Jewish, hindi kailangan i-win kasi nga automatic, pagdating ng Moshiach, tatawagin sila lahat, lalapit sila. Kasi nasa kanila ang 5 level of soul. Pero sa Gentile, kailangan muna natin i-rectify ang Nepish, kailangan muna natin i-rectify ang Roach, kailangan muna natin i-rectify ang Neshama bago natin simulan ma-rectify ang Yekeda. At kapag na-rectify natin itong Yekeda, matatanggap po natin ang Kaye, life eternal. Okay? So, the problem is how can we rectify if wala po tayong alam kung ano yan? Ano ang Nepish? Ano ang Roach? Ano ang Neshama? So, ito pong Nepish is ito po yung lahat na nagdadala ng desire. Yung nagkakagusto, yung nagagandahan, nagagwapuhan, nagkukutom, lahat ng emotion, lahat ng feelings na pang desire, pang tao, is actually ang nidala po niyan is ang Nepish. Siya po ang responsible sa lahat ng mga nagagawang kasalanan. Kasi siya yung nagdi-desire eh. So how can we rectify our Nepish? Kasi according to the teaching, marirectify lang ang Roach at ang Neshama bago yung kasunod na Yekeda at Kaye
kapag na-rectify ang nipis. So, kailangan mo nang i-rectify ang nipis bago ka magsimula ng pag-rectify ng roak. At bago mo ma-rectify ang roak, ang nishama, kailangan mo munang ma-rectify ang roak. So, ganun po kahirap ang Gentile. So, paano natin ma-rectify ang nipis para masimulan natin ang roak? So, una, ano yung nipis? So, ito po ang nipis. Itong nagsasalitang ito. Ito pong nipis is may dalawang division po yan. Nipis bihamet at nipis neshamut. Okay? Itong nipis bihamet, ito po yung sinasabing animal soul. Ito po yung kahalintulad sa soul ng mga animal na yung gusto lang nila. Live by instinct. Yun po ang sinasabing nipis bihamet. Yung gusto mag-aral kasi para mahayahay. Nipis bihamet po yan. Gustong kumain ng masarap. Nipis bihamet po yan. At ang pangalawa pong nipis is yung sinasabing nipis neshamut. Yung pong nipis na nagdi-desire na sana mahanap ko ang Hashem. Yung nipis, desire mo na makalapit kay Hashem. So, dalawa po yan. Ang isa physical, ang isa ang gusto spiritual. Mapuli nakuan po natin ha. Ivy Sabilo Barillo, so si nipis lang ang resistance at vulnerable ng mga tukso galing kay Satan. Si Neshama at Troak, di sila magre-react. Yes, hindi po sila magre-react kasi hindi pa sila pwedeng gumalaw. Hindi pa na-rectify ang nipis. So, kailangan mo na ma-rectify ang nipis bago makagalaw ang roak. Ang problema is hindi makamove ang nipis kasi ang rectification of nipis is the rectification of action. Huli nakuha po ninyo, lahat ng ginagawa ng tao kailangan i-refine yan in order for us to rectify the nipis. The problem, how can we rectify our actions? That's why we have the Torah. Kasi ang Torah ang nagsasabi na do not do. And that's constitute actions. Nakuha po ninyo? Kaya andyan ang Torah. Para po yung ginagawa natin is ma-refine natin according to what we know about the Torah. Kasi kapag ka walang Torah, paano ang nipis? Ano ang guidance niya? Para ma-rectify siya. Ngayon, naandyan ang Torah, andyan yung don'ts. Huwag magnakaw, huwag pumatay, andyan ang do's, honor parents, o kahit ano pa. So, dahil po dun sa Torah na negative at positive, magagaydan po tayo dun sa mga actions natin. At kapag nag-guide po na tayo ng tama dahil nagtutura tayo, then our nipis will be rectified. Okay? Ivy Sibilo, Barillo, Matunog, so sinipis lang. Okay. So, puli naintindihan po natin. Ngayon, pagpalagay lang natin na huwag na po akong amigo. Sino may buyer dyan? Baka pwede natin ito ibinta. So, yung kapag halimbawa, nasunod natin lahat ng Torah, so ma-rectify si nipis. So, it's time for you to elevate to rectification of roak. So, doon po magkakaroon, it's either kailangan mong pumili. You want to remain ger, to shab, or plain ger, or mag-ger tzadik. Kasi, the time na na-elevate ka because of the Torah, then may choice ka po. Pwede ka pong, dito lang ako kasi nahiyang ako dito sa Torah ko, which is the Noahide laws.
Nahiyang ako dito. So, dito lang ako sa gear. Gear to siya kapag ka nakapaganon ka sa rabay. Pero kapag ka gusto ko mag-elevate, then that's the time for you to convert. Hopefully nakuha mo ninyo, ha? Because they already rectify the nipis. Kaya yung mga na-convert, na pangit ang ugali, na sinisira yung mga noakide na pinanggalingan nila dahil 7 lang, then yung mga yan is mahirap yan makapag-level up. Kung maka-level up yan, panggulo yan doon sa Jewish. Kaya hopefully na nakuha po. So, ngayon, kapag ka napili mo na ma-remain lang dito sa Cassidy Umutaulam, Pious of the Nations. Napili natin kasi hiyang tayo, ayaw natin mag-level up. Gusto lang natin mag-excel dito being a Cassidy Umutaulam, Pious of the Nations. Now, still, you need to rectify the ROAC. Kasi may dalawang option eh. It's either remain or level up. Kung remain ka the same, i-ano mo pa din ang ROAC. No. Kapag gusto mo mag-level up, the same. So dito po natin maiintindihan yung soul of the convert. Na kaya pala sila nag-convert kasi yung soul nila is natapos na ang nipis. Pero meron ding mga tao na gusto mag-convert na hindi patapos doon sa nipis. Dahil lang doon sa desire. Kasama yan siya doon sa desire ng nipis. So, mahirap yan. So, kailangan talaga natin mag-excel being a noakide so that we can prove na bagay po tayo mag-level up doon sa conversion. Hopefully po, klaro po sa inyo ha. So how can we, if we choose to remain a noakide or to choose to remain a pious of the nations, paano po natin ma-rectify ang ROAC? Kasi alam na natin ngayon how to rectify the nipis. The rectification of the nipis is to refine your action by doing the do's and don'ts of the Torah. Ngayon, dahil mayroon ka ng don'ts, mayroon ka ng do's, pagpalagay natin na nasunod mo talaga lahat, then that's the time for you to rectify the ROAC. The problem is how to rectify the ROAC. Okay, question from Micael de la Serna from Tampilisan, Zamboanga del Norte. At yung, pwede ba makarectify sa nipis ang good deeds, kindness, and charity? Actually, hindi po. Pwede siyang maging righteous dahil sa good deeds, dahil sa tzedakah. Pwede siyang mailigtas sa lahat ng mga calamity because of the good deeds and the tzedakah, kasi reward lang po yan. Hindi po yan nagko-correct. Because of your tzedakah, you are rewarded no na hindi ka magkasakit. So, reward po yan siya. Kapag ka nagkaroon ka ng good deeds sa tzedakah, meron kang reward. Pero yung sa rectification talaga, ang pinagbabasihan dyan is yung 7 laws. Yung do's and don'ts. Kasi doon marirefine ang karakter. Okay, hopefully nakuha po natin na medyo ano po yung topic natin, medyo mahirap. So kaya nga sabi ko sa inyo magmuni-muni talaga pagkatapos ng live. Or bawat i-review nyo tapos post kayo, muni-muni kayo. Ganun pala. So dapat ganun po. So the problem is how we can rectify the ROAC. Kahit napiliin natin na manatili po dito sa Cassidy Umutaulam, Pious of the Nations, paano po natin ma-rectify ang ROAC? We can only rectify our ROAC when we refine our speech. Kasi yung nipis kanina, yung action, yung ginagawa mo. Ngayon, andun ka na sa
rectification ng ruach. Kaya huwag tayong magtaka bakit may pinanganak na pipi, may pinanganak na hindi marunong magsalita, because they are now actually rectifying the ruach. At sure po sila na hindi magkakasala kasi hindi sila marunong magsalita, hindi sila marunong maglasunara. Kaya puli po na kuha po natin yung yung essence talaga ng ba. Tingnan ko kung may mga tanong kasi hindi ko makita kung okay. So, yung how can we rectify? Nipish, alam na natin kung paano i-rectify. O by refining our action. So, paano ma-refine ang action? O by following the Torah. If you are a Noahide, then follow the 7 laws and its details carefully. And if you are a Jew, then follow the 613 carefully. So, because you follow the law carefully, then your character will be refined. Okay? So, ang ruach ngayon is andun sa speech. Kasi wind siya eh. Siya yung sinasabing spirit. Kung sa ano pa yan siya, sa sasakyan pa yan siya, siya yung gasolina. Ang nipish, ang driver. Ang sasakyan, ang body. Ang driver niyan is ang nipish. Pero hindi aandar ang nipish kung walang gasolina. Kaya andyan ang gasolina, pero magdidepende yan doon sa pagdala ng driver. Philip Panuman from Luzon, Bradyong, baka pwede translate sa English yung parts of the soul. Thanks po. Okay. Sa Jewish kasi po, mahirap po natin hanapan ng katumbas ang bawat salita. Kasi sa Jewish po, isang letra po is meron po siyang explanation na 70 explanations. Kasi bawat letra is may 70 na mukha. At bawat mukha sa 70 na yan is may 600,000 na explanation. Kaya napakahirap po i-explain according to our language. So, ang tangi po natin magagawa from Hebrew, i-explain natin kung ano yung function niya. So, yung function pala ng nipish is itong nagsasalita, itong nakakaramdam, ito yung nagkakaroon ng desire, ito yung gustong kumain, ito yung nagugutom, nakaka-feel ng gutom. O ito yung nipish. Pero pag naghahanap tayo ng katumbas talaga na salita, sa Pilipino wala po. Kasi nipish, roak, neshama, yekedakaye, they are called in one call. That is only soul. Sa Bisaya, kalag. Sa Tagalog, kaluluwa. Paano natin ma-explain yung level? Okay? So, paano natin ma-explain? So, hopefully na, intindihan po natin, na kailangan ang nipish and refine. So, paano natin ma-refine ang nipish? Kailangan natin mag-aral ng Torah. Kasi paano natin susundin ang Torah kung hindi natin alam kung ano ang details ng bawat Torah. Okay, so hopefully na nakuha po natin paano natin susundin kung hindi natin alam ang Torah. So how can we rectify our nipish so that we can start our roak? So kailangan baguhin natin yung karakter. So mababago lang natin yan sa paraan ng Torah. Sa paraan ng pag-aaral kung yung mga tinuturo ng mga rabay, paano maging mabait. So roak, paano rectify? Through speech. Roak, simply, tawag dyan sa English is spirit. Pero not simply as that. That is actually a loose meaning of roak. So kung sasakyan yan, siya yung gasolina. Yung gasolina, yung takbo ng sasakyan, ng takbo ng body, is nakadepende yan sa driver. Nakadepende yan sa nipis. So, hopefully, nakuha na po natin ang function ng ruak at ang function ng nipis. Siya yung nagdadala ng body.
Okay? So, ma-refine lang daw ang ruach kapag ka na-refine na ang nipis. So, our problem talaga is ang nipis. Kasi kapag ka na-refine natin ang nipis, bibigyan tayo ng chance ni Hashem na ma-refine ang ruach. Minsan gagawin tayong pipi, minsan gagawin tayong bingi para hindi tayo makapagsalita ng maayos. Kaya di natin maano yung mga minsan gawin tayong buwang na walang alam sa buhay. Kasi lahat ng salita niya, although may bastos diyan, is not counted kasi unconscious siya. Hindi niya alam yung ginagawa niya. So, joy, nipis is flesh, ruach is spirit, neshama is soul. To simplify lang siguro. Actually, yun yung pinakamadaling maintindihan. Kasi yung soul mismo is nipis, soul. Ruach is soul. Neshama is soul. So, hindi po natin pwede na ang neshama lang ang soul. Tapos ruach is ang spirit. Nipis is flesh. Kasi lahat ng yan po is nasa loob ng flesh. Pero, yan doon sa pinakamadaling maintindihan talaga. Pero kung gusto talaga nating maintindihan, kailangan natin magpalalim. Na ang nipis pala is ito. Itong nagsasalita na to. Nagsasalita ng Torah, ito po yung nipis neshama. Yung mga gumagalaw ayon lang doon sa gusto niya, yan po ang nipis bihamet. Pero hopefully na intindihan po natin ha. So, kapag ka na-rectify, halimbawa, pinanganak ka na pipi, so paano ka maglalasyon hara? So, marirectify mo talaga yung ruach mo. So, that's the time also for you to rectify the neshama. So, rectifying the neshama is refining our thoughts. Hopefully, nakuha po natin yan, ha? So, yung lahat ng iniisip natin, kailangan puro righteousness. Kapag nagawa po natin yun, then, ibig sabihin po, na-refine natin ang ating neshama. And that neshama is the portion of Hashem. Ganito po yan. So, dahil po ang nipis is, ito po yung gumagawa ng desire. Kapag ka namatay po ang tao, ang nipis po is maiiwan po yan siya dito sa earth. To and fro lang po yan siya doon sa grave at sa house. Kung saan yung attachment niya. Kasi yung nipis na yan is yun yung may attachment. Yan yung binabantayan mo yung anak mo dahil hindi pa nakatapos. Binabantayan mo yung asawa mo na bata pa, na nag-asawa na ng iba. So, ni siya po ang may accountable yan. Yung nipis ang may accountable yan. Pero yung ruach mo is actually, pag namatay, is pasyal-pasyal lang yan. Kaya nga makakarinig po tayo na, uy, amoy ito ni mama yung pamango ni mama. Actually, work yan ng ruach. Pasyal-pasyal naman siya hanggang sa mawala sa So, ito namang neshama, ito po yung portion ni Hashem. Ito po yung spark ni Hashem na subdivision from old soul with the mix of the new soul na nasa atin po na napakamaliit na po. Ito po ang portion lahat. Ito po ang portion natin kay Hashem. Yung spark na yan. Kaya bakit naging spark, naging portion ni Hashem, samantalang galing naman yan kay Adam? Kasi galing po yan, yung soul nila lahat ng 208 is galing po yan sa basag na bumagsak dito galing doon sa light of Hashem. Kasi reflection, ang lights was actually a reflection of God. Reflection lang, hindi yan siya mismo ang Hashem, kundi reflection of God. Bumagsak. Hashem wants to give the blessing to His creation. Kaya lang, hindi ready yung mga creation. Kaya bumagsak, hindi naayos. May spark na bumagsak dito sa Asiya, dito sa Malkut. May spark na bumagsak na 208. Kaya kailangan ibalik yan doon sa original
state niya, sa former state niya, para ibalik ulit, para matanggap ng creation ni God ang tamang blessing. Kaya kailangan ma-rectify ng 288. At hanggang ngayon, undergoing po ang rectification ng one of the 288, which is Adam. And that is called the old soul. Hindi po nakuha po, medyo mahirap. Kaya sabi ko sa inyo, review. Kasi itong mga video po natin, actually, 1 month lang po to. I-delete na po to ng Facebook. So kayo po dyan na gustong makinig, balik-balik. Ngayon pa lang makinig na kayo balik-balik para maintindihan niyo yung sinasabi ko. Pagpakinigan yan, muni-muni agad. So pagpalagay natin, balik tayo. Kailangan natin ma-rectify yung action. Kailangan natin mag-aral ng Torah. Para alam natin kung ano yung don'ts at alam natin kung ano yung do's. Kasi yun po ang guide natin para ma-refine yung action. Dahil ang action, refining the action is the rectification of nipis. So ano mangyayari doon sa nipis na naiwan? Diba sabi ko, naiwan lang dito. Kasi ang ruach, pasyal-pasyal lang niya siya hanggang sa mawala sa mapa. Tapos yung nishama ang makakabalik doon kay Hashem. Pag pinanganak yun siya ulit, meron yan siyang bagong nipis, meron yan siyang bagong ruach, pero the same nishama. Kasi yung nipis dito na naiwan is mawawala yun siya depending dun sa attachment sa naiwan. Halimbawa sa asawa mo, namatay yung husband, tapos maganda yung asawa. Namatay ka, yung nipis mo, ayaw mo iwan yung asawa mo kasi bagong gawa yung bahay. Tapos namatay, hindi na-enjoy ng husband. So, sayang yung asawa ko, bata pa, tapos iba na ang titira doon sa bahay. So, ang attachment ng nipis is andun sa asawa, kaya sunod ng sunod. Sa gabi, andun sa grave. Sa araw, andun sa grave. Sa gabi, andun sa bahay kasi binabantayan yung asawa niya. Hopefully, nakuha po natin yung idea. Kapag ka nawala na po yung attachment niya, halimbawa, pagpalagay natin yung asawa niya, namatay na din. So, mawala na din yung attachment. Or nakapag-asawa na, or maayos na, or natanggap na niya. Ito pong nipis is mawawala lang po ito siya. Dahan-dahan po itong mai-erase. Kaya may mga experience po yung ibang tao na nakakita ng soul, kalag, kaluluwa sa panaginip nila, or actual nilang nakita na wala ng mukha. Medyo malabo na. Ibig po sabihin na yung nipis na yan is pawala na siya because the attachment is also nawawala na din. So, yung nipis na yan is mawawala yan within 40 years from death up to 80 years. So, yung nipis ng mga patay natin, andito lang yan. Pero nawawala yan siya kapag nawala yung attachment. Yung ruach is, kapag ka namatay, ito po yung energy kasi. Di ba? Kapag ka yung body ibuhay, energetic. Pero pag ka namatay, hindi nakakilos. So, ang responsible po niyan, isang ruach. Yung gasolina. Kaya gumalaw kasi may gasolina. So, pag namatay na, lalabas na yon. So, pasyal-pasyal lang yun siya. Hanggang sa mawala din. Pero ang neshama, which is the spark of Hashem, is pupunta yan ng ginom kasi every time na makagawa ng kasalanan ang katawan, ang nipis, sa paggawa ng kasalanan dahil doon sa nipis, then ang mangyayari is madudumihan ang neshama. Hindi naman natin pwede isauli yan doon kay Hashem. So, ang mangyayari dyan, lilinisin yan siya doon sa gihina. Para mawala yung mansya ng kasalanan after 1 year, makabalik yung spark doon kay Hashem. Jason Benoak from Cebu, Mandawi. Okay, ang nipis na naiwan dito, siya ang nagbabayad sa kasalanan na ginawa ng tao. Yes. Yung patay, di ba lumabas ang nipis? To and fro. Hindi po ibig sabihin na wala na po siyang nipis.
meron po yan siyang residue. Meron po yan siyang iniwan na konting nipis na nasa katawan lang to experience the pain of death. Para bawat kutkot ng bakterya, bawat kain ng worms sa katawan is mararamdaman niya yung pain. Yan po ang tinatawag na pain of death. Diba? Sabi na ang bayad sa kasalanan is kamatayan. Ano ang meron sa kasalanan? Anong meron sa kamatayan? Bakit nakakabayad sa kasalanan? Because in death, there is pain. Yan po ang hindi alam ng karamihan. So, salamat, Jason Benoit, Golda Husain. Hanggat andun pa yung attachment sa nawawala, hindi pa rin mawawala ang nipis ng asawa kung mawawala. Yes, hindi po siya mawawala. The problem is nagsasuffer po siya. Kasi hindi siya maiiris. Maiiris lang siya kapag nawala yung attachment. So, kapag nag-asawa yung naiwan, is dahan-dahan pong mawawala yung attachment. Kaya nga sa Tura, sabi ng Tura, kapag ang babae nabyuda, tapos para maka-move on yung nipis, tsaka maka-move on siya, kailangan niyang mag-asawa after 3 months. Bakit mayroong 3 months? Bakit hindi 1 taon? Okay, 3 months po, kasi kailangan po kasi niya masiguro na hindi siya buntis. Kasi kapag buntis siya, kapag nag-asawa siya, mag-aaway sila ng bago niyang asawa. Kasi bakit nabuntis ka, ipatay na yung asawa mo. Supuli, naintindihan po ninyo ha? Paano ka nabuntis, ipatay na ang asawa mo. So magugulo ang buhay nung byuda na nag-asawa, tapos nalaman niya na buntis pala siya. Kaya kailangan ng 3 months para malaman kung buntis ba siya o hindi. Pero yung sigurado na wala ka ng dugo, wala ng tapos namatayan ka, at that very 7 days, pwede na pong mag-asawa ang babae. Pagkatapos ng mourning process. Or 30 days. Pwede na pong mag-asawa ang babae. Basta sigurado siya na hindi siya buntis. Pero itong si lalaki is kapag kayong babae naman ang namatay, kasi hindi naman mabubuntis ang lalaki. So after 7 days or 30 days is pwede po siyang mag-asawa. Hindi po yan bawal sa Tura. Kaya lang, pangit tingnan sa mga kapitbahay. Kasi sasabihin nila, yung asawa nila, yung asawa niyang bago ngayon, sila na yan, buhay pa yung asawa. So iniisip ng mga tao ba, pangit. Pero according to Tura, pwede kasi hindi, talaga pwede na hindi sila makamove on. Kailangan po talagang makamove on. Kasi paano ka mag-aaral ng Tura kung andyan ka po sa sadness? Hindi ka makakapag-aaral ng Tura. Kasi Tura is happiness and you cannot mix happiness and sadness. Hindi po pwede siyang ipunin. Pero ang problema sa lalaki, kapag ang lalaki naiwan tapos babae ang namatay, kapag kami naiwan na anak na nagdede pa, hindi siya pwedeng mag-asawa hanggang 1 year. Pag nag-1 year na, kapag nag-waning na, hindi na, kumakain na ng kanin, 1 year na, then that's the time na pwede na siyang mag-asawa. Kaya yung 1 year na yan ang pinanghahawakan ng mga tao ngayon. Na antayin mo naman ang 1 year. Pero hindi ibig sabihin na obligado ka na 7 days mag-asawa ka na. So hindi yan siya pwede na batas talaga kailangan mag-asawa, kundi pwede na. Pwede din hindi. Kay Jason Benoit, iba ang priorities ng soul. Hindi katulad ng panahon na nasa loob na siya ng katawan niya. Wala na po ang emotions, kaya dapat mag-move on talaga. Yes. O kagaya ni Golda Husain, namatay yung husband niya. Yung nagbibigay ng attachment is only the nipis. But the soul of God, doon sa soul ng asawa niya, is andun na sa Gihinom. At yung attachment na yan is actually that is the nefesh behemoth. Yung may desire. Kaya hindi makaalis kasi desire niya kasi bata pa asawa niya.
At hindi po yan siya mahalaga. Ang mahalaga po is yung nishama, yung portion ni Hashem na nadumihan dahil sa kasalanan na nagawa ng body at ng nipis. Kaya kailangan mo undergo ng gihina ang neshama para maisauli ng maayos yung soul ng yung spark ni Hashem balik dun kay God. Okay, so hopefully naintindihan po to ha. So napakalaking rule talaga ng nipis. Siya lang po ang tanging dahilan bakit nahihirapan po tayo na mag-rectify sa nipis, ruach at nishama, kasi hindi makagalaw talaga yan dalawa hanggat hindi mo nare-rectify ang actions. Yan problema, wala. Di ba? Sino makapagsasabi na na-rectify na? Hanggat meron ka pong ginagawang tura, hanggat kailangan mo pa ang tura, kailangan mo ma-rectify, wala ka pa sa rectification of ruach. Isa sa palatandaan na rectification of ruach ka na is kapag ka gusto mo nang mag-convert. The problem, kailangan mo munang mag-excel doon sa pagiging okay. Kasi paano mo sasabing mag-level up ka, isa sarili mo ang batas, hindi mo masunod-sunod, mag-level up ka pa. Kaya kalimitan sa nag-convert na hindi talaga dumaan dun sa no-akide is may problema. Kasi iba-iba yung mga intensyon. Andito yung blessing. Kaya ang totoong blessing is andito. Mali yung mga intensyon ba? Gusto ko mag-convert kasi gusto ko citizenship. Mali. Gusto ko mag-convert kasi ganito, ganyan. Pero kapag no-akide ka, maiintindihan mo. Kailangan ko mag-rectify kasi mas gusto ko pang mas lumapit pa kay Hashem. Ibig sabihin, nakalapit ka kay Hashem. Pero mas gusto mo pang lumapit pa kaysa dun sa kakayahan mo na nagawa mo na being no-akide. Kung gusto natin makasama kay Hashem, kailangan ba tayong dumikit? Depende. Kung gusto mong dumikit ka. Kaya kailangan ka mag-convert kasi gusto mong mag-bond dun sa Kanya. Pero hindi ibig sabihin kasama is kailangan dumikit. Pwede naman tayo magsama. Diyan ka, dito ako. Tatawa ka, tatawa din ako. And that is the level of no-akide. Yung mga convert is gusto talagang dumikit. Pero yun lang, dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Kaya giulabat na, what if di ako nag-asawa pero pilitin ko po mag-move on sa pamamagitan ng anak ko? Yung parang okay na ako, pipilitin ko ba mag-move on kahit walang partner? Pwede. Ang importante makamove on ka. Ang pag-aasawa is isang paraan lang yan siya para makamove on. Diba kapag kumakain tayo ng bubblegum, tapos pumutok, pinalobo mo, tapos pumutok dito sa bibig, ano ang pinakamadaling paraan para tanggalin siya? Kung iisa-isahin po natin yan, matatanggalan ka. Pero kapag kinuha mo yung nasa bibig mo na naiwan, tapos yung pumutok, dumikit lahat dyan, isa sa paraan is kunin mo yun siya at ganun mo, automatic tanggal na yan. Yan po ang dahilan kung bakit ang pag-aasawa kaagad is kailangan para makamove on. Pero kung kaya mo namang mag-move on kasi kontento ka na dun sa anak mo, kontento, walang problema po yan. Ang importante makamove on ka. Pero hindi po natin pwedeng sabihin na hindi na talaga. Kasi katulad po yan ng panganganak Kapag nanganganak ka, pantay lang yung kampanaka, di na yung ni mo, ayoko na talaga sa'yo. Ayoko lang. Usob pa'y layob. Pero pag humagpanganak, wapaptig bulan, buntis na pod. Kaya yung mga Hudyo, kailangan nila kapag nanganak sila, kailangan nilang mag-offer ng guilt offering. Kasi kalimitan doon sa nanganganak is nagsasalita na ayoko na.
Pero andun, hindi pa umabot ng isang buwan, buntis na naman. So kapag ka nanganak ang mga Jewish, babae na Jewish, kailangan nila mag-guilt offering. Kasi nagsalita sila na hindi maganda. Ayoko na. Ayun pala, hindi pa naabutan ng isang buwan, buntis na naman. So after a guilt offering, kailangan na silang mag-sin offering. So hindi po tayo pwede magsalita ng tapos. Ibig sabihin, nagkagusto tayo doon sa isang lalaki. Ibig sabihin, hindi malayo na pwede ka ding magkagusto after namatay yung isa. Masasabi lang natin na hindi na talaga kapag katumanda ka na. Kasi hindi na talaga pwede. Pero habang bata ka pa, hindi mo masasabi. Huwag kang magsalita ng tapos. Kasi, ang love po is, bawat ano mo yan is makikita mo. Yan, nasa paligid mo lang yan eh. Oh, wag tapusin. Hindi po tapos ang life dahil namatay yung husband o namatay yung asawa. Hindi pa ibig sabihin, katapusan na ng buhay. So, life still, goes on. Teopilo Largo, brother, pwede mo ba maipaliwanag ulit ang kaibahan sa nipis sa roak? Okay, ang nipis po is ito pong may desire. Ito pong nagsasalita. Ang roak po is ito pong nagbibigay, sigla ba? Yung nagbibigay energetic. Bakit ka energetic? Kung sa sasakyan pa po, ang nipis is, ang body is ang sasakyan. Ang nipis is ang driver. Ang roak is ang gasolina. Ang gasolina at ang sasakyan is nakadepende po yan sa driver. So, ang nagagawa ng body at ng roak is nakadepende po yan sa driver. Nakadepende lahat sa nipis. Kaya ang nipis ang kailangan is seminar para maging tama, maging refine yung pagmamaneho niya. Kasi kung paras-paras yan siya magmaneho, posible na mabangga yan siya. Magkamali yan siya. Kaya may utos, do's, don'ts. Yun ang susundin ng nipis. Para ma-refine in order to rectify the roak. And rectifying the nipis is imposible po yan na ma-rectify lang yan siya in one's life. Kahit alam mo ang buong tura, kasi hindi naman ibig sabihin, alam mo yung buong tura is masusunod mo na. Hindi po yan siya. Kailangan mo po siya i-take in action. Do's, don'ts. Kapag hindi mo yan nasunod ng maayos, then still, next life, you rectify again the nipis. So the bottom line, in order to rectify the nipis, is to rectify or to refine our character. Okay? So, I'm not closing doors at di ako nagsasalita ng tapos. Pero if ever kaya naman, if ever lang, yes. Kaya nga, huwag natin sabihin na hindi na talaga. So, andun yung possibility na pwede. Pero kung hanggat, huwag muna kasi may anak, din okay lang. So, ganun yan siya. Kasi marami din naman kasi nagsasabi, ayoko na talaga. Bawat karelasyon mo, ikaw lang, walang iba. Tapos, pagkatapos nun, iba na naman. O pagkatapos nun, iba naman. Lahat ng sinasabi mo din yan doon sa karelasyon mo na iba. Bawat panganak mo, ayoko na. Pero ayun, siging anak. So, huwag mo salita talaga ng tapos. Depende lang kay Hashem kung ano ang kanya. Pero kung kaya ko na, para sa anak ko, din okay. Pero sa ngayon, yan talaga ang sasabihin. Pero di natin alam doon sa, kasi nagkagusto ka na. So, hindi malayo na magkagusto ka ulit. Okay? I'm not closing. Salamat sa tubag call. Nalinawan yun ko na kung tabang. Okay. So, hopefully na kuha natin yan siya. Kasi sometimes, sobra masyado. Kaya nga sa
sa mourning process may 7 days. Dahil dahan-dahan po nating inaalis sa ating sarili yung sobrang attach. Andun na tayo, magiging malungkot, andun na tayo. Pero hindi po ibig sabihin na magiging malungkot ka na lang talaga sa habang buhay. Kung may kakayahan ka naman na maging maligaya, despite dun sa nalungkot ka ngayon, siguro pagdating ng panahon, kapag ka dumating na yung right person, then pwede ka maging maligaya ulit. Iisipin natin na ano kayo masasabi niya. Hindi na siya, wala na siyang feeling, wala na siyang emotion. Hindi ka na niya maalala. Yung soul talaga na ni siya, hindi ka na niya maalala. Kasi mawawala yun dun sa fire. Lahat ng remembrance, mawawala yan. Dun sa fire, pagbalik niya siya, zero siya. Yung nakaalala sa'yo is mawawala din yan. Ano lang yan siya because of the attachment, kaya siya nandyan. Pero kapag ka nakakita yan ng hindi maganda sa'yo, ma-discourage din yan. Dahan-dahan din yan siya na mawawala. Or, kita niya na maayos na, okay na ako. So, dahan-dahan na yan siya ma-erase. So, hopefully nakuha po natin yung nakuha po natin yung paano natin intindihin. Kailangan natin i-rectify ang ating nipis through refining our action. Ma-refine lang yung action natin if alam natin kung ano yung do's at ano yung don'ts. Kapag ka na-complete na po natin yan, kung ilang buhay man na ang madaanan natin para ma-rectify lang ang nipis, then so be it. Kung kailangan ng 1,000 life para ma-rectify ang nipis, then so be it. Kasi after rectifying the nipis, that's the time for us to rectify our wrong. Then that is the rectification of speech. Kung kailangan na maharaming buhay para lang ma-rectify ang speech, in refining roak, ito pong tandaan natin, ang roak po, kapag nag-rectify tayo is in another's body na naman. Yung body natin is may nipis again, may roak again, at merong nishama again. Kapag ka nagkasala ka sa nipis, roak na rectification ka na sa noak, pero nagkasala ka pa din sa nipis, hindi na po maapektuhan ang nipis na natambay na na-rectify mo na. Yung kasalanan mo sa nipis, despite na na-rectify mo na siya nung past, pero nagkasala ka pa din, sa pag-rectify mo ng roak, nagkasala pa din yung nipis, mapapatawad po yan siya through suffering at sidaka. Kaya hindi po problema ang nipis kapag ka nagkasala, pero andun ka na sa proseso ng pag-rectify ng roa, madadala po yan siya ng suffering at sidaka. Kasi wala na, hindi na magagalaw yung nipis mo. Naka-standby na yan siya doon, tapos ka na. So kapag ka sa another body, may nipis ka, may roa ka din, may nishama ka din, pero ang iyong nirectify is roa. Pagka nagkasala ang nipis, hindi magagalaw yung nipis na na-rectify mo na. So, mawawala yan through sidaka and suffering. So, posible, maghihirap ka talaga sa buhay para makaranas ka ng maraming suffering. Kasi nagkasala yung nipis mo. Pero andun ka na sa rectification o roa. Okay? So, hopefully po, naintindihan. So, ganun din po sa nishama. Kapag ka nag-rectify ka sa nishama, kailangan na-rectify nishama ka na. Rectification of thoughts. Doon sa iniisip mo, kailangan puro righteousness lang. Hindi po malayo na magkasala ulit sa roak, sa speech. Hindi po malayo na magkasala ulit sa action. Pero yung mga kasalanan na yon, dahil andun ka na sa level ng rectification of neshama, is mawawala po siya through suffering. Maghihirap po tayo. Dahil kailangan mawala ang sin ng nipis at ng roak. Kasi madaldal Hindi marunong magtago ng sekreto. Hindi nagkasala, tuloy sa roak. Na-rectify na ang roak. So, hindi magagalaw yon. So, paano mawawala yung ginawa natin dito na lasyon na lang? Magkakaroon tayo ng maraming suffering. Posible na walang bigas, nag-asawa ka man, bugbog ka dun sa asawa mo. So, ganun kahirap.
Medyo ano no, pero napaka ano po niyan. Concise na po yan na pagka-explain. Short, pero mas maiintindihan mo kapag pinapakinggan mo ulit. Kailangan natin i-rectify ang nipis by refining our action. To refine the action, kailangan gawin natin ang do's and don'ts of the Torah. Kapag na-rectify natin yan, in how many lives, kailangan natin i-rectify ang roak. By rectifying the roak, kailangan natin i-refine yung mga sinasabi natin. Hopefully, klaro po sa inyo no, yung explanation ko. Hopefully, klaro po sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, makinig kayo. Tapos kung kailangan i-download nyo, pakinggan na maraming beses. Kasi bawat pakinig po ninyo, meron po kayong makukuha. Gaya nga ng sabi ni Brother Ortez, no, ng Nabunturan, Davao de Oro, na napakinggan niya na lahat ng halos ng lecture natin sa YouTube at sa Facebook. Balik-balik yan. Pero every time daw na pakinggan niya ulit, meron siyang bago at meron siyang bago na maiintindihan. Kasi may mga hindi talaga natin maintindihan doon sa mga sinasabi ko. Ako nga, minsan nagtataka ako. Ngayon, pakikinggan ko ulit yung live ko. Ganun pala. Ako mismo, sinasabi ko sa sarili ko, ganun pala. O kasi minsan lumalabas siya ng hindi ko alam ba. Kaya ako mismo napapanganga. Ganun pala. Nag-aaral din ako doon sa sarili kong sinasabi. Marami din akong matutunan kasi more na nag-expand yung yung iniisip ko, the more na mapakinggan ko yung malalaman ko may kulang dito na portion, kailangan i-explain itong portion na to para makumpleto. So matatandaan ko siya. Kaya nga kailangan ko ng mga tanong kasi yung mga tanong minsan is yun ang nag-take up ng sides na kailangan kong mapag-usapan. Kailangan natin mapag-usapan. Okay? Hopefully po no na ano po ninyo yung kahit dito po sa konti nating oras na binigay, hopefully po naintindihan natin na nagsimula po tayo paano natin mapuprove na meron tayong soul. The very effective answer is, okay, kung wala kang soul, how do you know that you have the body? Napakasimpleng sagot po. Paano mo alam na may body ka? Kasi ito. Yan ang soul. Yung nagsabing ito. Kasi kung wala yan, automatic nakahiga lang yan, wala yung galaw. Okay? So, kung may mga tanong po kayo, pwede po kayo magtanong, PM, tawag, for any clarification. Pwede din mag-comment kayo dyan, para makita din yung sagot. No? Pero kalimitan, hindi na kasi ako tumitingin sa tanong dito kasi sa dami. Minsan, amin lang. So, kung titingnan ko lahat yung so, kung may tanong talaga kayo, tapos mag-post kayo, make sure to call out my name. Okay? So, magandang gabi po sa lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study house, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life, to come, and they run to the pit of destruction. Amen. Dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God, in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked.
because you have said, "The Lord is my shelter," and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen. Wala naman. Adonai, o tabake. Shisi bevet Adonai, kol yamekaya. Akashati mi et Adonai. Beno Adonai, Takazot Beno Ulbebake Behekalo. Kazak, Init Kazak. Be strong, and you may have strength. Lakazot Beno Adonai, Lakazot Beno Oldevake Behekalo, Oldevake Behekalo. Amen. Good evening po. Magandang gabi po sa ating lahat.